Magandang umaga. Ako si Daniel Bayona, isang former OFW. Ako ay 58 years old, kasalukuyang naninirahan at nagpa-farming dito sa Burgos, Pangasinan. Nag-aalaga kami ng iba't ibang hayop katulad ng baka, kambing, tupa, native chicken, meron ding fighting cocks at native pigs. Ako ay dating isang inhinyero na nagtrabaho sa semiconductor company at meron akong mga mahigit 20 taon na experience na pagtatrabaho sa semiconductor industry. But before that, isa din akong guro sa universidad at nagturo ako ng 5 taon sa kolehiyo sa Polytechnic University of the Philippines at Technological Institute of the Philippines bilang isang Electronics and Communications Engineer. Maraming nagtanong sa amin nung kami nag-release ng first episode, yung glimpse of our farm, kung bakit namin pinasok ang larangan ng pagbabloging. So, ito ang gusto naming bigyan ng linaw kung bakit gusto naming makarating ang aming mensahe sa aming mga target audience. So, to give back to society, bigay ng kaalaman, karunungan doon sa mga taong landian ay tulad ng mga kapwa ko, former OFW, or yung mga kasalukuyan pa rin nagtatrabaho sa ibang bansa na nagbabalak bumalik sa Pilipinas. Layunin po namin, ang goal namin is maka-reach out doon sa aming mga kapwa foreign workers na naghahanap na ng alternatibong pagkakakitaan sa panahon na sila ay bumalik sa Pilipinas. Isa sa mga challenges talaga ng OFW is yung reintegration o yung pagbabalik niya sa ekonomiya at society ng Pilipinas sapagkat iba yung kalagayan nila sa ibang bansa kung saan ay kumikita pa sila ng sapat o sobra sa kanilang pangangailangan. Subalit pagbalik nila sa Pilipinas ay magkakaroon sila ng challenges sapagkat titigil ang pasok ng kanilang kakakitaan. Subalit maaaring tuloy-tuloy ang mga gastusin sa kanilang pamumuhay. Kaya layunin po natin na makapag-share ng mga experiences natin sapagkat nung ako'y nag-decide na bumalik sa Pilipinas, isa sa mga advantage or kondisyon ng ako'y bumalik, mayroon pa ako ng sapat na enerhiya. Hindi doon sa panahon na ako'y senior citizen na at medyo na ng katawan, ay saka lamang babalik sa Pilipinas para magsimula muli. So it was a conscious decision on my part na bumalik habang ako'y masigla pa ang katawan upang matugunan ko yung mga pangangailangan na bagong challenges sa panibagong pamumuhay sa pagbabalik o pag-reintegrate sa pamumuhay sa Pilipinas. At gusto kong i-share ang ating karanasan upang magkaroon ng kaunting guidance o makatulong sa maliit na pamamaraan ang aking mga eksperyensya para sa aking mga kapwa OFW sapagkat napakarami kong mga kaibigan na nandoon pa rin sa ibang bansa at kasalukuyan pa rin naghahanap buhay. So sana ay makatulong kami sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas at hindi lamang sa kanila kundi doon sa mga kasamahan din natin na bumalik na sa Pilipinas at naghahanap ng alternatibong hanap buhay. Kumang tanghali, dito po kami muli para i-share sa inyo yung mga magagandang features ng ating farm. Actually, meron tayong 2 bugnay trees na actually itong puno na ito ay ginagawang yung bunga ay ginagawang wine at pwede din naman siyang gawing panigang sa isda. So napakaganda nilang tingnan
Ito ay isa sa dalawang bug night shoes na meron po kami. At yan, yung berry niya na medyo itim na, meron na siyang sweet and sour taste. So pag reddish pa, maasim talaga siya. Pangalawa nating target audience ay ang mga magulang. Napakarami sa atin na ay stereotypical o parang typical lang na anak ay paaralin ko at maging isang doktor, nurse, inhinyero, lawyer. Pero hindi ko sure kung may mga magulang na nagpaplano ang kanilang mga anak ay maging farmer or sa ating sariling lengguwahe ay magsasaka. Parang meron siyang negatibong implikasyon ang salitang pagsasaka sapagkat marami po sa ating mga magsasaka ngayon ay nahihirapan sapagkat maraming challenges ang dumarating sa kanilang paghahanap buhay. Kahit na maganda ang kanilang harvest ay nahihirapan at hindi pa rin sigurado na sila ay kikita. So, gusto naming makarating sa mga magulang at kung paano nila mahuhubog ang pag-iisip ng kanilang mga anak at ang kanilang sarili mismo na magkaroon sila ng tamang mindset tungkol sa agrikultura. Sapagkat tayo bilang isang bansa ay isang may tuturing na agricultural country. Subalit, hindi natin i-realize yung mga benepisyo o ma-maximize, ma-optimize yung mga magagandang bagay na hatid ng agrikultura sa buhay ng tao. Subalit napakahalagang larangan ito sapagkat ito ay bumubuhay at nagpapakain sa buong sambayan ng Pilipinas. Kung marirealize na po natin na hindi tayo dapat umasa sa importation ng mga pagkain sa ibang bansa sapagkat meron tayong sapat na kakayahan, meron tayong sapat na lupa, meron tayong sapat na teknolohiya upang i-develop ang ating agrikultura. Subalit kung ang ating mga magulang ay medyo di pabor na i-guide yung kanilang mga anak sa larangan ito, ay alam na natin na sila ay mapupunta doon sa mga typical na hanap buhay. Isang kaparaan na namin ang pagbabloging upang ma-reach out ang mga magulang na magkaroon sila ng mga alternatibong pananaw. Pangatlo doon na gusto nating maabot ay ang mga kabataan, yung mga nasa formative years kung saan nagsisimula na silang mag-isip kung ano yung plano nila sa buhay. Maaring sila ay nasa teens pa lang o nasa elementary grades or sila ay nagbabalak ng pumasok sa kolehiyo. Ito yung tinatawag nating masasabi nating crossroads sa buhay ng isang kabataan kung saan ay kinakailangan na siya mag-isip kung ano yung mangyari sa kanyang buhay. At kahit sa eskwela, ito ay ginagawa nga ng essay at tinatanong ang kabataan kung saan ang gusto kong maging sa aking paglaki. Ito yung mga katanungan na huhubog sa kaisipan ng kabataan at gusto naming magkaroon ng puwang ang agrikultura o oportunidad maging isang opsyon o isang alternatibo ang agrikultura na kanilang i-consider para sa kanilang kabuhayan or career. So, sila ang ikatlong audience na gusto namin ma-reach maliban sa mga magulang kung sino ang nagde-decide or sumusuporta sa kanilang mga anak at yung mga kagaya kong OFW na nagbalik at nagnanais na makabalik sa society ng Pilipinas.